Mama Colleen. Hello po. Ako po si MC. 6 years nang married with my first love. Yes, Bernard was my first sa lahat. As in, lahat. Nung nakilala ko siya 15 years ago, study first lang ang peg ko noon. Hindi naman strict ang magulang ko, pero talagang mas priority ko yung pag-aaral ko noon. Nakagraduate sa kolehiyo until nakapagtrabaho. Kantsaw ng mga katrabaho ko noon kung kailan ba raw ako magbo-boyfriend. Nagtataka sila bakit hindi pa ako nagjojowa, maganda naman raw ako. Yun ang sabi nila. Medyo hawig ko raw si Catherine Bernardo. As a Filipina beauty yarn. Pero sa totoo lang, hindi naman ako nagagandahan sa sarili ko, Mama Colleen. Oh, no! Pero sige, sabi nila hanggang sa nakilala ko na nga si Bernard. Sa tabi ng office namin siya nagtatrabaho. In short, sa iisang building lang kami. Mukhang bago siya sa office na yon kasi first time ko lang siyang nakita. Hanggang sa naging madalas na ang pagsasabay namin sa elevator. Isang araw, kami lang dalawa ang sakay ng elevator. Nag-hi siya sa akin. Nag-hello naman ako. Ang arte, di ba? In fairness, may itsura si Bernard. And then one day, nagulat na lang ako na may dumating na cake, bigay daw ni Bernard sa akin. Pinaabot lang ng guard. Sabi ko, hindi ko naman birthday. But anyway, tinanggap ko na lang. Dedication cake. At nakasulat, ang pwede ba akong manligaw? Hoy! Kinilig ako syempre, Mama Colleen. Hanggang sa napapadalas na po ang pagreregalo niya sa akin. Aminin ko na medyo, sige na nga, parang tinatamaan na ako sa kanya. Kaya lang, natatakot ako. Natatakot ako bilang first time ito. First time na nag-entertain ako. First time. Pero sabi nga ng mga kaopisina ko, mukhang okay naman daw si Bernard. At mukhang seryoso rin siya. Kaya naman ang panliligaw na yon ni Bernard, hindi rin nagtagal, sinagot ko rin siya. Mama Colleen, he was my first boyfriend. At opo, siya rin ang nakauna sa akin. Sabi ko nga, he was my first sa lahat. 9 na taon, 9 years din kaming naging mag-boyfriend-girlfriend. Hanggang sa naging ex ko na siya. Ex-boyfriend dahil asawa ko na siya ngayon. Yeehaw! We've been married for 6 years now. So matotal, 15 years na kaming dalawa. Akala ko, solid na kami, Mama Colleen. Akala ko, walang titibag sa aming relasyon. Pero mali ata ako. Dahil ang unti-unting paglagi ni Bernard sa bahay nila,
mas napapadalas na. Kaya naman pala, dahil ang asawa ko may inuuwi na siyang babae sa kanila. Oh no! Opo, nung nalaman ko yun, agad kong kinausap si Bernard. Sabi ko, anong nangyari? Anong nangyayari? Yun pala, matagal na sila ng babae niya. Oh no! Ang babae niya na may asawa't anak na rin pala. Oh no! Mama Colleen, hahanap na lang ng iba si Bernard. Yung may sabit pa. Oh no! Kinausap ko yung mga magulang niya. Kahit daw sila walang magawa. Sabi ko kay Bernard, ayusin namin. Ngayon pa ba siya bibitiw? 15 taon na kami, sa kanya ko ipinagkatiwala ang buhay ko. Nang minsang umuwi siya sa bahay, para lang pala kumuha ng gamit niya, tinake ko ang pagkakataong ito na magmakaawa. Nakiusap ako. Lumuhod pa nga ako. Pero ayaw na daw niya talaga. Oh no! Ang sabi pa niya, di na kita mahal. Mas mahal ko na ang ipinalit ko sa'yo. Kahit anong mangyari sa'yo, wala na akong pakialam. Oh no! Yun po ang mga eksaktong salita na binitawan niya. At ang sakit marinig ng binitawan niya yung mga salitang yun. Oo, sa 6 na taon, nakasal namin. Hindi pa kami nabibiyayaan ng anak. Kasalukuyan ko pong ginagamot ang PCOS ko. Ang PCOS na hindi naman po malala, na kung tutuusin, malaki pa rin ang pag-asa na may mabuo kaming dalawa. Pinagsilbihan, sinuportahan ko siya sa lahat. Ginawa ko ang lahat, maiparamdam lang sa kaniya kung gaano ko siya kamahal. Pero Mama Colleen, 15 taon namin binaliwala niya at iniwan ako sa ere. Mama Colleen, binaliwala niya. 3 buwan na akong walang balita sa kaniya. Hinayaan ko na si Bernard sa babae niya. Hindi na para sugurin ko pa ang kabit niya. Ayoko na rin gumawa ng iskandalo. Never kong pinangarap na maranasan pa ito. Pinipilit kong maging okay, pero aminin ko, masakit pa rin talaga. Hanggang ngayon. Oh no! Pero nagdadasal ako na sana isang umaga, gumising ako na wala na yung sakit. Wala na yung kirot. At matanggap ko na wala na talaga. Na wala ng pag-asa pa. Muli, ako si MC. At ito ang aking heart-to-heart with the Mama Colleen. Kasuhan mo yan para matikman niya yung sakit na dulot na dinudulot niya sa'yo. Oh no! Yan. Yan ang pwede at legal mong gawin. Yan ang malamang nasasabihin ng karamihan ngayon. Kasi may karapatan kang kasuhan yan kasi asawa mo siya at meron siyang kabit. Pero syempre, alam ko naman, gaya ng sinabi mo kanina, ayaw mo ng skandalo. Feeling ko hindi na para umabot pa nakakasuhan mo siya. Oh
Feeling ko, hindi ikaw yung tipo ng tao na magkakaso at gusto mo na lang manahimik para meron na lang peace of mind. Wala na lang gulo. Oh no! Choice mo naman yan. Pero para sa mga same situation po, ni MC, kung ganyan na kasal ka sa mister mo, tapos yung mister mo makapal lang mukha, nag-uuwi ng ibang babae sa bahay nila, Oh no! ito yung sinasabi ko sa'yo, pwedeng-pwede mong kasuhan yan. May batas na nagpoprotekta at may mga batas na pwedeng ipagtanggol ang karapatan mo bilang asawa. Okay? So again, dalawa lang naman ang klase ng asawa eh. May asawa na ipaglalaban ang kanyang karapatan bilang asawa. Merong mga asawa na wag na lang, ayoko na sumakit yung ulo ko, ganun. 'Di ba? Sabi nga dito ni Ashiteru, kasuhan na lang para di pa ma-resign. O 'di ba? Yung iba nga pinatulfo na eh. Pero paulit-ulit pa rin. Oh no! 'Di ba? Yung nagkapahiyaan na on national television. Oh no! Pero bumabalik-balik pa rin sa kasalanan. Oh no! Wala tayong magagawa, 'di ba? So anyway, eto na nga, kung para sa'yo, yung hayaan siya, kung para sa'yo, yung titigil ka na lang sa kakaasa na magkabalikan kayo, we will respect your decision kasi para sa'yo yun. So sige, hayaan mo na. Yung sakit na nararamdaman mo ngayon, alam mo sobrang normal lang naman talaga yan eh. 15 years ba naman, 'di ba? Tapos siya pa yung first. Lahat ng first mo, siya yung kasama mo. So mahirap talaga pong mag-move on. Ngayon sabi mo, 3 buwan na po yung nakakalipas, masakit pa rin, Mama Colleen. 3 buwan na yung nakakalipas, namimiss ko pa rin siya, 3 buwan na yung nakakalipas. 'Di ba? Alam mo, wala talagang makapagsasabi kung gaano ba dapat katagal, kung gaano ba dapat kabilis mag-move on ang isang tao. Kasi kanya-kanya po tayo ng coping mechanism. Kanya-kanya tayo ng paraan kung paano tatanggapin at kung kailan maghihilom yung sugat. So ang akin lang, ganun talaga. Kailangan mong pagdaanan yung proseso. Yakapin muna yung sakit hanggang sa magising ka na lang isang araw, okay ka na. Yun naman ang sigurado si Mama Colleen eh. Lahat ng nararamdaman nating sakit, sa pag-ibig man yan, sa hirap man yan, may ginhawa. Darating yung ginhawa. Pwedeng mabilis, pwedeng matagal, but again, one thing is for sure, darating ang ginhawa. Kaya sige lang, yakapin mo yung sakit, magdasal ka, na sana one day gumising ka na okay ka na. Wala po talagang shortcut sa pag-move on. Real talk lang mga bebe ko. Sabi nga diba, there's 5 stages of moving on. Yung stage 1, tinatawag nilang denial. Ito yung stage na ayaw mong tanggapin na wala na talaga. At iisiping, may iniisip mo pa na, teka, hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala siya. Oh no! 'Di ba? Ito yung stage na yun eh. Pero real talk, kaya mong mabuhay nang wala siya. Kasi nung iniri ka naman ng nanay mo sa mundo, wala naman siya eh. Tama mali, 'di ba? So denial stage. Tapos darating ka sa stage 2, anger. Galit ka. Dito magsisink in sa'yo na, teka! Ginawa ko naman ang lahat. Bakit ang unfair? Bakit niloko pa niya ako sa kabila ng pagiging totoo ko? Oh no! Yung sisiraan mo na lang siya sa lahat ng tao na nakilala ninyo pareho na, sama naman ang ugali niyan eh. Kasi nga galit ka. Lahat ng mga negative na pwede mong ibato sa kanya. Minsan pa nga darating pa sa punto na, hindi ko alam kung bakit na-inlove ako sa taong yan. Eh, ang pangit naman niya. Na noong mga panahon na kayo pa, siya ang pinaka-pogi sa mundo.
Walang lalamang. Siya talaga eh. Yung nilalait na siya ng mga kaibigan mo, ang pangit ng boyfriend mo, no? Pero ikaw, hindi, ang pogi kaya niyan. O, lalo na pagtulog. Pero, yung sa stage 2, pag naghiwalay na kayo, bigla mong marirealize, ang daming nakaka-relate, oh. Bigla magsisink in sa'yo, ba't ko ba minahal to? Ang pangit naman niya. Yung ugali niya, pati itsura niya, it's atay. Diba? Stage number 3, bargaining. Ito yung matapos kang mag-deny na wala na hindi pa kayo hiwalay. Matapos kang magalit sa kanya, minsan makikipag-bargain ka pa, magmamakaawa ka pa, luluhod ka pa, at umaasa na baka may pag-asa pa. To the point na magiging desperada ka, desperado, just to win him back. Ito yung tinatawag na, what if? Diba? What if magmakaawa kaya ako? Lumuhod kaya ako? Baka maawa, baka balikan ako. Oh no! Diba? Then, marirealize mo. Katulad ng ginawa mo, nagmakaawa ka, lumuhod ka, pero hindi umubra. Sinabihan ka pa na, sorry, hindi na talaga kita mahal eh. Ito na talagang bago yung mahal ko eh. Oh no! Madedepress ka ngayon. Stage 4, depression. Pinakamahirap na stage. Kasi hindi ka na makapag-function ng tama. Kaya alam nyo, kapag ang isang tao po sobrang nalulungkot, laging umiiyak, laging nagkukulong, importante po yung mga support system mo para maging okay ka. To help you out sa stage na to. Kaya sa mga kaibigan po, sana kapag nakikita na natin na nagkukulong na yung isang tao, lagi nyo sunduin. Tara, gimmick tayo. Magpakalasing tayo. Kasi minsan talaga, depression, nakakatakot yan. And number 5, pag nalampasan mo naman, yung acceptance. Finally, tanggap mo na wala na kayong dalawa, na finally, handa ka nang i-let go yung sakit at magsimula muli. Napagdadaanan niyan, that 5 stages of moving on. Basta surround yourself with people na hihilahin ka pataas. Naiintindihin ka at tulungan mo rin ang sarili mo. Because at the end of the day, kahit anong advice ng mga tao sa paligid mo, kung ikaw mismo sarado yung utak mo at ayaw mong tulungan ang sarili mo, sayang lang din ang effort ng ibang tao sa'yo. Again, napagdadaanan yan, kaya laban lang. Promise, magiging okay ka. Walang makapagsasabi kung kailan, kanya-kanya tayo ng healing period. Basta sinasabi ni Mama Colleen sa'yo, sure na sure ako dito, magiging okay ka. Ka-winner, yan po ang kwento ng ating bebe ko na si MC. And it is time for you to speak from your heart. Ano ang sausaw mo sa kwento ni MC? Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91